Si Regs ang bida, leader ng tropa sa construction site. Siya ang may dikta, matibay ang plano, laging may solusyon. Kahit may delay, siya ang revolusyon. Come on! Denden pintor, suki ng pintura. Pero ang tunay na love, tilapia sa tinola. Pag lunch break, nahanap agad sa palengke. Kahit pawis basta isda, solve na ang kape. Good morning, Monday. Hindi po tayo ngayon. Ayun o, si Lolo Boy o, nakauli ng ano, nakauli ng pisda. Ba, puboto lah. Paksiw lang yun, paksiw Lolo Boy. Eh ito o, sarap yan o. Nilagay po yung namin doon kahapon yan. Pinandaw ko kanina umaga, ayan nahuli. Wala ko masyadong isda ngayong baha. Hindi katulad nung nakaraang mga taon, maraming isda ngayon. Madalang lang. Saka dito kahapon, yung nilagay ko pamingwit, wala man nahuli, wala man kumagat. Ayan, nandito na po yung yung mga magigiting na gumagawa nitong dito project. Hindi kaya uulan. Ay, bili akong ano yan, 2x6. Yung po kasi mga ginamit namin dito, tira-tira lang yan. Bali, binili ko pa lang dyan yung C-channel bar na nagkakalaga ng halos nasa kulang 20 mil. 6 po yun. So kulang pa rin po yun. Bali, pagka kasi naratagan na ng PSM board yan, tapos yung balcony dito, si channel bar din yung pagagamit ko rito, gagamitin ko rito na ano naman, maliit na lang, hindi na 2x6, siguro 4x4. 8 na 2x6. Kailangan po yung pong seg na yun, isa matatag. Kaya yung mga materials na pinagamit ko na gagamitin dyan, malalaki. And 2x6 tapos si channel bar yung pinaka frame, and then yung mga column nya I-beam. Tapos sa taas, so doon lang tayo tubular na lang gagamitin dyan sa taas. Hindi na I-beam or hindi na si channel bar. Yan. Importante lang matibay po yung kanyang foundation. Yung bang di mo akalain na ano siya, hindi siya buhos, parang buhos din siya sa taas. Then siyempre ceiling yan sa ibaba, sa balcony. So sana magdira-diretso yung magandang panahon para mas mabilis po matapos to. Ang lakad natin ngayon mga boss sa Lubao project. Meron po kaming mga pag-uusapan ni owner doon sa bahay para ma-finalize na lahat para magawa. Yan, narito na po tayo dito sa Lubao project. Meron pala tayo bagong kasama yun, si Boss Jan Kunanan. Ayan na, bagong kasama po natin yan. Taga Pampanga lang naman, malapit sa farm sa Santa Ana. So bago natin siyang makakasama sa trabaho dito, si Boss Jan Kunanan, pinsan ni parang Jimmy. Ayan, hindi po, ano lang, kakunanan lang niya.
Ayan na, dala ko na rin pala yung ano. Oh, yan yan. Bigay ni ano to, bigay ni Davis. Yan, shoutout sa Davis. Yan. Dala ko na po pala yung ano, yung pintura pang exterior. Yung napili po nilang kulay sa whitewash. Ito mong whitewash na itong pondo ligan. Ay, pondo. Pas, pondo yung ano. Pondo. Yung mong kulay blue mong kayo. Mga lang ako po rin pondo gen. Oh, yun lang, yung lang whitewash. Yung whitewash. Okay. Pang exterior, luwal. Davis paint. Ikaw may house pa ba din? 7 hours din para makasahop ya. Ito po, magkulungan na ng ilang ay. Ayan na, meron pong binigay sa atin si Davis. Si Sir, anong pangalan nun, Ray? Yung pong ano dito sa Pampanga, Davis Pampanga. Ayan, Sir TJ. Ayan o, color chart po yan. Kompleto po dito. Ito yung pang interior Mega Krill. Ito po yung sample color. Marami po dyan. Mga white. Ito naman, Sun and Rain. Yan yung Elastaberic. Ito po yung kadalasan ginagamit sa exterior naman. Ayan yung kulay niya. Ayan, yung kulay po dito, it's whitewash. Ito yung kulay niya, whitewash. Tapos ito ng water-based paint na quick dry enamel paint naman po ito. Ang kagandahan po dito is siya, water-based. Hindi po katulad nung nakasanayan na QDE na siya. Tawag dito. Wala mo siyang haluan ng thinner. Ito, tsaka hindi maamoy ito. Dry enamel paint po yan. Gloss finish naman to. Ito yun. Ito yung nahaluan yata ng thinner eh. Biofresh meron din. Stain repellent technology, ultra low odor and low VOC. Ayan din po yung mga pambarnis. Acrex. Ito yan. Sidan. Ito yung model ng Davis. Ika naman. Aga lang may balbalya ka yan. Acrylic yun eh. Ayun si bossing oh. Pag-ibusan yan, mga ka. Kami nagkartang kaya, itong gamong... Tambol. Tinambolan po namin to. Ano po ito? Downspout. Yung downspout galing sa itaas. So dito po yung ano niya, hatch basin. Dalawa po yan para hindi siya masagwa. Ayan. Ayan mga boss, ngayon din darating po yung kausap ko sa UTBC. Pag-usapan po namin yung yung mga bintana. Ito na yung mga pintuan. Ay, lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin. Ayun na rin yung railing itong staircase, tempered glass. Ang gagawin po ng pattern yan, and then yan po yung papagawa natin para yung mga butas niya is talagang saktong sakto. Hindi po pwedeng sukat-sukat lang. Dapat mayroong pattern na dadalhin sa temperan or pagawa ng tempered glass. Tapos dito, yung tulad ng gusto ni owner, simple lang po rito. Ayan, ayaw po nila ng tempered glass dito. 2x3, 2x2, and then 1x1 na patayo. Ito, simple lang ang gusto po nila owner dito. Yung wood lang dito, okay na po yun.
Naka-ready na rin yun. Mahogany. Tapos painted po ito ng black. Ayan, ito na yung mga pintuan na ay ipipinish nito. Black po yung kanyang pinaka design. Ayan. Medyo malikabok lang. Gawa ng niliha po yan hanggang maging smooth. And then ipipinish na. Itatap coat ng polyurethane. Tapos tiles na natin ito yung flooring niya. Nandito si John. Yan, siya yung gagawa rito. Okay naman na po ito. Wala naman po leak na waterproofing din namin kahit na wala siyang leak para sure na sure hindi siya tatagas. CR po ito, hindi kwarto. Ayan, malaki. Water closet, and then dito balak ni owner dito double yung kanyang vanity. Artem UPVC window and doors. Puro Uno, Santo Niño, Lubao, Pampanga po. Ayan po yung kausap ko sa UPVC. Ayan, meron po silang FB page kung gusto niyo po mag-inquire sa kanila about sa UPVC windows and doors. So, pwede niyo po silang kontakin. Ito po yung sample na dala nila. Ang ganda. Ayan. Napakapag ng materials. So walang alog. Screen, napakilin screen. Ang ganda ng smooth na smooth yung paggulong ng bintana. PVC. Yan po yung actual na finish. So ganyan din po yung kulay na ilalagay dito. It's either na mag-change plan si owner, meron po mga available colors po yan. So ito po yung materials. British Design and Technology. Ang ganda nito mga boss, napakagaan lang din, parang aluminum lang din naman, pero magandang klase. Dito dapat pala ngayon mag-uusap kami ni client, kaya lang po hindi sila daw makapunta dahil may lakad po sila ngayon. So magsusukat na sila ng actual kasi nung nagpunta sila dito nung po sila nag-ocular and then kinote, so yung sa plano sila nagbase. So ngayon siyempre minsan po kasi may mga measurement na hindi tumaan sa plano yung 0-0 ba. So mas maganda talaga pagka nagpagawa ay sa actual, wag yung sa plano yung susundan lang. Isa may 0.5 or 1 cm na diferensya. So sa actual ang gagawa ng paraan ay masusukat nila talaga kung ano yung size ng mga opening. So ayan, pwede na rin po kasi mag-install dito para hindi na po mapasok yung tubig at makapag finish na kami ng interior. Hangin.
sarap ng hangin, no? Parang number 5 yung electric pan, ah. Okay, hindi pa sila matapos magsukat. Yari na kami yan. Kaya muna tayo. Maraming salamat pala sa sponsor. Bandi po yan sa merong sponsor na lunch. Diyan ka dyan. Pagsik Canton. Diba? Kaya muna. Ayan na, ito po yung mga sample color ng UPVC. Ayan, meron siya mga woodblock. And then ito white. Ito po yung kulay na ano namin. Yung sample na dala nila ito yun. Light. Meron dark. Yung doon. Ayan, color available sa UPVC. Tapos sa plano mo pala mga boss, pag gagamit ng UPVC si owner, mayroon pong change order doon. Dahil sa plano, ito lang yung ano niya, 140 glass on dark brown analog casement, 6 panel fixed type window. Ito analog casement lang po yun. Tapos 140 glass on dark brown. So pagka UPVC, syempre meron pong change order, which is yung price ano po, kalahati. For example, yung pong yung estimate dito sa ano, sa mga window and sliding door, ang estimate po dyan siguro more or less mga 500,000 or kalahating milyon, 500,000. So if mag si owner mag UPVC, binigyan na rin po ako ng quotation nila yung po mag-install ng ano ng UPVC. So umaabot po ng kulang-kulang 1M. Ayan, kulang-kulang 1M ang price. Ayan, ito yung materials niya. napaka reasonable price naman po siya. Yung isang bintana, for example, ito mga boss, kung aluminum lang to, siguro nag-range sa ano yan, nag-range sa 6,000 or 8,000, mga ganun presyo nya. Pero pag UPVC, for example, nag-range sa 8,000, so times 2. So ang magiging price niyan sa UPVC is ano na po yan, 16,000, mga ganyan na po yan compare sa aluminum. Ito, ganito po yung yari niya, no. Yung po lang salamin niya isa reflective. Kaya po yung total cost ng ano po dito ng UPVC, almost 1M. Ayan, almost 1M ang price. Malaki po kasi yung mga ano, tulad dito mga sliding door, 2.4 po yan, 8 feet. Tapos yung ding ano dito, bintana dyan, napakalaki. Saka yun pa lang po siguro abutin na ng 100,000 na yan, yung mga yan. Tapos yung mga bintana pa sa mga kwarto, ang dami. Sa estimate namin nasa 37 pieces yata, 37 pieces yung quantity itong mga bintana. Ayan. Yung ganitong bintana nasa 15 pieces po yan, 15 piraso. So sa price niya siguro nag-range sa ano. Check ko yung ano mamaya, yung quotation nila na binigay. Ala, na rin po yung ano, railing itong balcony. Sa mga ganito kataas po mga boss, sa standard height po rito 1.1 or 110 ang height ng railing, para po safety sa mga bata. So yun,
Ayan, ito po yung quotation mga boss, yung Cesitos 0.7 by 1.8. So ang price niyan isa 15,000 po yan. So 15 pieces po yan. Ang total price niyan is 25,000. Yun pa lang po yung 15 pieces. Tapos ito pa dito, ayan, yan dyan. Halos nasa ano, itong laki nito nasa 30 mil. Pero dito pa lang halos 1,000 na. Kaya po umabot siya ng ano, halos kulang 1 milyon. Ano yung mga door, stain pa lang po yan. Pagka na top coat pa yan, medyo liliwanag po siyang ganito. Okay. Tapos kukulayan ng black to. Black. Mahal biya ka sir. Si boss dyan, bag po natin. Ano po siya, all around. Pwede siya sa, pwede mag-tile setter, pwede pintor, pwede welder, pwede ring electrician. So ano. Shoutout kay Jordan Lakanlali, no? Pare mo? Jonas Lakanlali. Boss dyan na nanonood din sa atin. So ayan mga boss, iniwan ko na po sila doon. Ayusin ko para piprepare ko naman po yung mga ilaw na ilalagay po doon. Bibili ako ng mga pin light para ma-install na rin po mga pin light. Ang gusto pa lang pin light ni owner doon mga boss, sa square type po lahat. Si Arky, oh. Ito na yung mga pin light, puro mga square. Ayan, square type. Si Boss Mac, shoutout kay Boss Mac. Tapos bibili din ako ng wire na gagamitin naman sa mga boss sa Olonga po. Ito PD. Ayan, PD po yan. Hindi po natin tinitipid yung wiring ng project. Ang number 1 brand ng kuryente, kung nagpapawiring po kayo sa bahay, much better na gumamit po kayo ng Pelt Duds or PD. Yan, medyo pricey po siya, pero sa quality naman is the best. Ayan. Dito sa RB Ramos, marami po kayong pagpipilian dito. Tulad dito, ayan, mga chandelier. So one of these days, sasamahan ko rin po yung owner dito para tumingin ng chandelier dito po sa may high ceiling nila. Dito po marami, ayan, tulad yan. Ito, pwede ito. Ito pa. Mahaba po yan, bale naka-arrange lang siya ng ganyan kataas dahil nga syempre mababa lang tong ceiling ng shop. Pero pagka nasa high ceiling yan, ang ganda niyan. Marami dyan, ayun pa, ayun pa, mga pang high ceiling. Ayan, dito marami. Ganda. Okay, mga boss, okay na. Let's go. Ayan, pagdating namin dito kanina, biglang umulan. Alas 4:30. So yun, ito po yung natapos nila ngayon dito sa project, dito sa farm. Ayan, nakapagpintura na pala sila. Tapos nagpabili ako ng turko para ma-applyan po yung mga nangalawang. Ayan, turko yan para matanggal yung kalawang bago i-primer. Then nagpabili na rin ako ng 2x6 kanina. Pag-alis ko, sabi ko kay Bayaw, bili mo sila ng yung 2x6. Alas dito sa isang room, makompleto na
rin tayo. Tapos ito CR. Bali pinalalagyan ko pa siya ng isa rito para matatag siya. Kung kasing ganyan kaluwang yan mga boss, medyo nahihinaan ako. Baka kasi pagka nilagyan natin ng Tyson board dyan, medyo maalog. Yun yung ayaw ko. Gusto ko matatag. Panik tayo. Saan tayo papanik? Dito. So ayan na. Ayan. Bale ito po yung dalawang CR. Partition po sa gitna yan. Ito sa inyong kwarto. Kasi doon yung pintuan. Partition dito sa gitna. Ayan. Okay na rin po yung kwarto na to. Nasa ano na to, nasa more or less mga 3 meters by 3.5 meters. So ayos na rin po yan. Lalagyan natin siya ng bed. Yan, tatag nyo. Solid yung malaglag tayo. Solid yung bakal, oh. Ang tatag. Ayan si Lolo Boy. Ayan, tapos yung balcony po niya dito, nag-drop siya ng 2 inches. So 1.2 siguro lalagay ko dito para isang buong plywood. Sakto po yan. So maluwag na po yan, 4 feet. Tapos doon ko lalagay yung yung access, yung hagdanan doon sa area na yun. Ayan. So ulit pagka nalagyan po ng ng Tyson board, 12mm po yung kapal nun. Ano po yun, matibay po yun. Kahit tumalong ka dyan, hindi po mababasag yun. Kahit masuhin mo, hindi po mababasag yun. Napakatibay po nun. Tapos yung spacing nito, 12 inches or 1 foot ang spacing po ng mga 2x6 na yan, 2.0. Magpa-planted column na lang po tayo doon ng 4x4 na tubular. And then yung kanyang finish floor line, 8 feet lang po. Wag na masyado mataas. Tulad dito sa ibaba, 8 feet lang yan. 2.4 ang ano niya, taas niya. Ayan. So yun. Ayan mga boss, dito ko natatapusin yung ating vlog for today. Kita-kita po tayo bukas sa next upload. Paalam po. God bless. Ingat.